is a surgical oncologist from St. Luke's Medical Center, Quezon City. He finished his pre-med and medical degree from De La Salle University, Manila. His general surgery residency training in Medical Center, Manila, and surgical oncology fellowship training at St. Luke's Medical Center, Quezon City, with location at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, USA. So, he was a clinical observer in the following institutions: University Hospitals University Hospitals of Columbia University, and Weill Cornell Medical College in New York, USA, University of Texas, MD Anderson Cancer Center, and Cancer Hospital in Beijing, China. Dr. Tolentino finished his molecular biology for health professionals at St. Luke's Medical Center and Masters in Business Administration degree from the Ateneo College School of Business, Makati. He had his training in high-intensity focused ultrasound for tumors at Chongqing Medical University and at Sweeney Central Hospital in China. He's also the past president of the Philippine Society of Oncology. Dr. Tolentino is also a surgery professor level 4 at the Emilio Aguinaldo College of Medicine in Manila. He's the chairman of surgery at the CU Central Escolar University School of Medicine. He's the training officer of the Department of Surgery of Amang Rodriguez Memorial and Medical Center, and also the assistant training officer of the medical training office of the same institution. Aside from being a doctor, he's also an entrepreneur, businessman, and business and leadership coach. He's also a TV, radio, and international health and personality development educator. So, without further ado, I will give the floor to Dr. Joel Tolentino. Magandang hapon po sa lahat. I always say, malapit sa akin ang medical. Ito ako nagsimula mag-practice after my graduation 1997. So 1998, nandito na ako. Pero ngayon, si Dr. Malila, ano na lang yan. Anyway, okay lang yun, no, ate. Busog ba kayo? Sarap ba yung pagkain? Siyempre, yung sasabihin. Parang nasabi ng ito eh. Okay. Itong topic na to, na-lecture ko na to for several organizations already, different PNA societies. Nung tinawag sa akin, okay, very good. Napakahirap po na may problema. Sino may problema dito? Kasi ganito yan, ano? Isa nag-uusap kami sa surgery sa hospital. Pero kami pinapakalit ng residente. Sabi ng isang boss na natuso surgery. Alam mo niya, lahat naman tayo may pinagdadaanan, may problema sa buhay. Lahat tayo meron personal problem dito. Tinumot si doktor, meron. Sinabi ko, huwag niyo ako ilangan, wala akong personal problem. Saya buhay ko. The stress hormone cortisol is the public enemy number 1. Ano po ba yung cortisol? Pag ikaw ay nai-stress, meron isang substance sa dugo mo na tumataas, which is cortisol. Ang cortisol, pag tumaas siya, nagkakaroon ka ng inflammation sa body. Ikaw ay tatanda agad, papangit, magkakasakit. Kaya dapat walang stress para walang sakit at looking young. Do I look 65? Do you know the secret? I'm not 65. 57 lang siya. Kung gusto niyo ng lecture, hanapin niyo po ito meron tayo yung copy. Anyway, meron po tayo mga papel dyan. Pwede kayong mag-notes. Pwede kayong papel. Kasi hindi nyo ito matatandaan lahat. Ito ay combination of all the experiences I had, mga librong binasa ko. Kaya, ano ito, compilation. Relaxation is as important as eating well and exercise. Anong relaxation niyo po, ma'am? Hindi halata. Hindi halata.
Lahat tayo kailangan nag-relax. Ako, relaxation ko, YouTube. Okay, relaxation ko kapag ako ay nag-visit na. Meron akong aquarium sa gilid ng aking computer. At hindi na ko lang yung mga isda. Lumalang ito. Kailangan mag-relax yun kayo. Sir, huwag masyadong trabaho na trabaho sa amin. Ha? Magpahinga ka naman. Sumo. Hindi ka naman. Hindi. Ano kailangan tayo nag-enjoy para maging masaya ang buhay natin. Enjoy natin yung ginagawa natin, trabaho. Just imagine you can manage stress for healthy living and better relationships. Kayo ay may problema, kunwari, naapektuhan ng trabaho. Meron akong isang kilalang doktor, meron siyang family problem. Lagi siya napapakaitan. Ano siya? Okay, thank you. Kasi ano siya, nagkakaproblema with the patients together with other colleagues. Kaliwat ka na, nagsusumbong sa akin. So, nung umalis siya, siguro kailangan magpahinga. Pero buhay magpahinga na relax. Hindi magpahinga mamatay. Hindi gano'n. Ngayon, ang gagawin ko sa inyo, mag-chismis lang ako. Kung marami akong chismis, sana huwag yung sabihin, mayabang si doktor, chismoso. Pero gusto ko lang i-share yung mga nalalaman ko about stress management. And I also give these lectures sa mga TV radio stations, mga hospital. Kaya, hindi ko na mabilang kung pakilang ito. Now, isang kwento lang, yung isang doktor, puro utang ng 2030. Pinahabol siya ng credit card, owners, dalawa. Nakakaawa yung may utang. Di ba sino mo? Ayaw siya lahat naman kayo, walang utang. Pero yung ibang tao na may utang, kayo daw. Di ba stressful? Ang sweldo mo sa Amerika, spending 800 pesos a day, di ba? Pero pumunta ka ng isang coffee shop, 600 na ubos, 200 na lang kung masahe. Di ba? Pero okay lang magka-utang, basta pwedeng bayaran. Pero yung mabaw ka sa utang, napakahirap yan. So, ang may utang, mahirap. Sinasabi ko lagi, happiness is a choice. Ba't ka malungkot? Kasi pinili mo maging malungkot. Ba't ka masaya? Pinili mo kasi maging masaya. Ganun lang ang buhay. Ikaw, ba't ka nakangiti ngayon? Ba't may problema? Kasi, pinili mong ngiti. Pero ang iniisip mo ay laging problema. Malulungkot ka, it's your choice. Di ba sabi na, lahat naman tayo may problema, pero bakit ito ba masaya ba kalungkot kasi pinili nilang masaya. Kung kaya kung ikaw, malungkot, si Sir, ito mayaman ko, di kita na, si Don. Pangalan niya? Don. Pangalan ka lang, mayaman na. Kaya siya, kung gusto mo maging malungkot, mag-isip ka malungkot. Kung gusto mo maging masaya, choose happiness. Ganun lang. Kung gusto mo walang stress, gusto mo stress per buhay, yung stress, i-cope mo. Now, kapag nangyayari ang stress sa bahay, pag-ibig, sa hospital, sa trabaho, sa pera, maraming pinanggagalingan ng stress. Pero, importante sa lahat, sa buhay, alam mo ang goals and priorities mo sa buhay. Pag wala kang goals, wala kang priorities, kahit ano gagawin mo, hindi align sa buhay. Kaya pag wala kang goal, pupunta ka doon, pupunta ka dito, pupunta ka doon. Pag ako ay may isang activity na hindi part ng goal ko, tatlo yung goals ko sa buhay. Pag hindi align doon, I don't do it. Okay? Pag hindi align. Example, ang dami. Umupo sa akin, ninong sa kasal. Di ba, almost twice a month, tinatanggihan, kasi hindi naman siya alam eh. Okay? Pagkatong tayo dito, ano ba ang goal? Ano man ang goal nyo? Pupunta sa Meron ng passbook savings. backbook. Passbook savings. Siyempre, backbook. Yung... Alam mo ang sikreto para kayo mama, iha? Ngayon sasabihin ko na yan. Ganito ha, you are the average
of the 5 persons you have always with. Kung gusto mo yumaman, lumit ka sa mayaman. Makipagbarkada kayo ng Dr. Toledo. Hindi, totoo yun. Kung gusto mong pumayat, kailangan ang barkada mo kaya. Kung gusto mong tumalino, dapat ang barkada mo talino. Kung gusto mong maraming properties, umarkada ka sa tao maraming properties. So, again na, ano yung sulat nyo? You are the average of the 5 persons you are always with. Ganun lang yun. Naintindihan? Naintindihan? Yes. Yes, so priority set goal. Ang set ko sa goal mo is, number 1, happy family with lots of quality time. Number 2, more money for the family. And number 3, helping other people. So ito 1. Number 3 ko eh. So okay lang sa akin. Align ko sa buhay ko eh. Okay? Pero kung sasabihin mo, Doc, ikaw na ang presidente ng Homeowners Association, medyo magdadalaw ang isip ako. Kasi every time I say yes to other people, I say no to my family. Tandaan nyo, every time you say yes to other people, you say no to your priorities. Kaya yan ang goal, 1, 2, 3. First things first, sino nakabasa ng 7 habits? Nakitaas kamay. Yung maganda. Maganda to. Sinusunod ko to. Ang ibig sabihin, yung importante, yun ang gawin mo agad. First things first. Kaya kita mo, pupunta ka sa ospital, may klinik ka, alas una. Eh parang gusto mo bumili muna ng gamit sa recto. Kahuli ka sa klinik mo, alam mo na eh. Nagtaka pa sa recto. So, efficient ka ba? Hindi. Yan. Kung may goal ka, kahit ano mangyari, pupunta ka sa goal mo. Hindi ka mapapaniwala. Now, ito pa. Do not prioritize things of which these things can be done by other people. Ano sabihin nun? May mga bagay na pwede mong gawin, pero may mga tao naman pwedeng gumawa nun. Ibigay nyo na sa kanila. Pero pag sa hospital, inutusan kayo, ibigay nyo sa kanila yun. Inutusan kayo eh. Huwag yung, sabi ni Dr. Roy, sabi ng boss ko, kumpitin ko eh, kaya-kaya naman ng junior ko, gano'n. So, meron namang ano yan, meron mga para-paraan. So, ang akin lang, kung may gagawang iba, pagawa nyo sa iba. Kasi pag ginawa nyo lahat yan, mai-stress kayo lahat. Lahat gagawin nyo eh. Kahit hindi naman importante nyo, gagawin. Kunyari, sa isang grupo, Alex, samahan mo naman ako sa divisoria, may bibilin ako. Eh, ikaw naman, gusto mo na umuwi. So, binigay mo yung oras mo sa kaibigan mo, pero yung oras mo sa family mo mag-lesson. Ibigay mo na sa iba, hindi naman siguro yung isang barkada natin. Walong-lawin naman, ako, uwi na ako eh. Visualize your future with a vision board. Sino may vision board sa inyo? Yung magkakat ng mga pictures, ilalagay sa board. Ako meron. I have that every year at meron akong pinutulong mga grupo, visual board na tinatawag that. Ang sabi nila, what you put there, most likely will happen. Kasi nakita mo, dinalaw ng kamay mo, hindi lang isip, maraming senses. So, ang akin dito, pag nakikita mo siya lagi, most likely it will happen. Sinabi ko gusto mag-girlfriend, boyfriend, o boyfriend na lang. Wala tinasawa na. Anyway, yung mga single, visualization board ang tawag. Pero isang technique ka. Kung gusto mo magka-boyfriend, kung Christian ka, isulat mo sa papel, thank you God for giving me a boyfriend this 2023 or 2024 with the following characteristics. Sulit mo yung 10. All positive. Kalagi mo siyang nakikita. Kung wala yung 10,
Likely, hindi. Pero na-drawing ko doon, makukuha ko. So, anything, yes, marami nagpasalamat sa akin doon. Salamat pumunta ako sa board exam ng surgery. Pinasulat ko kanila, thank you God for letting me pass the Philippine Board of Surgery exam 2023. Nakasulat ko sa wallet. Minsan nga, isa nakita ko doon, alam mo yung papel namin. Pinangkuha ko ng licensure exam, nasa doon papel, nasa ano ka, wallet. Presidente na siya, no? Nakita ko sa inyo. So, pakita niyo, ilagay niyo sa kwarto, ilagay niyo sa CR, ilagay niyo sa kotse, ilagay niyo wallpaper, very good yun. So, yung visualization board ko, yung iba dyan, nakuha ko na rin, tawasawan na ako sa relos. Dalawang cabinet na ako. So, yung iba, okay pa. Ito, hindi ko makuha yung 20 nyo kasi hindi mo na kumatayan. Okay, ito kanya-kanya. Makukuha ko ba lahat yan? OP. Ito ang gusto ko, ito kamuntik na. Kamuntik na ako nag-lecture sa arena. Sa Iglesia ni Cristo, kaso nagkaproblema sa schedule. Okay lang. Pagpililan ko na lang kayo siguro, nakakailang libo na rin ako. Pwede na rin yung And yan yung visualization board. Problema ng isang kaibigan ko. Ewan ko, ang visualization board, walang ano yan, walang tama, walang mali. You're always right up pala. Kaso isang presidente ko, gusto niya, sex lang, puro lahat sex. Pangala siya. Ayun, gusto niya eh. Kaya ko mo mali? Hindi. Gusto niya eh. Hindi niyo naman kilala kung sino. Kaya niyo ba eh? Now, yung kotse ko before, yan, maliit. Meron ako pinupunta sa Makati na alam kong hirap ang parking. So, binibisualize ko, God, thank you, binibigyan mo ako ng 2 parking slots. Thank you, God. Hanggang makarating ako, more than 50% nakakakuha ko ng slot. So, ganun din eh. Hindi nyo ba napapansin, pag meron kayong iniisip lagi, parang it will come to you. Tingnan rin, nag-isip ka, isip mo lang, you. Biglang natugtog sa radyo, you give me, diba, mga gano'n. Napansin niyo yun? Hindi napapansin ako lang kayo. Yung pag madalas mong sabihin na dumarating sa'yo. And by the way, meron ako, mga several months ago, sabi ko, may tsura ng coaching ko, ba't kaya ang weirdo? Alam niyo yung coaching Mitsubishi Expander? Diba? Maganda siya, parang ang robot, parang messenger siya. So, lagi siya nakikita. Until one time, may sumundo sa akin, Rev, binala ako sa Rev, pinasundo sa akin, expander. Sabi ko, ang ganda pa ng expander ah. But ang misis ko, sabi ng misis ko, punta tayo doon. Saan? Sa field trade, meron daw Mitsubishi na car show. Sige, naya mo ko eh. So hindi ko lang ba't ako nakata sa expander. Honestly speaking, next week meron kami expander sa bahay, kulay orange. Oh. Ang gandahan doon, cash. Pangalawa, hindi namin binili ni misis. So, ayoko na sabihin kung paano nangyari. So, ganun yun. Kaya kung gusto mo anak ba gusto mo house? House? Pag house, lagi mo pumunta sa bahay ng doktor rin. Para makita mo yung ano. Hindi, ganun yun. Pag nakita mo ang ganda ng bahay, sana magkakaroon ka. Ganun yun. Ito naman, babae, nakipag-break sa kanya ang boyfriend niya 3 months ago. Nagkonsulta sa akin. Wala pa po, 1, 2, 3. Biglang nakipag-chat sa akin, kasi namin ko siya sa hospital. Sabi ko, usapan natin boyfriend mo, blah blah blah. Ika pinapansin, 3 months na. Nag-uusap kami. That night, kinabukasan, nag-message sa akin yung nurse. Staff. Sabi ko, chinag daw siya ng kanyang boyfriend. Ayan. Bigla na lang nag-chat yung boyfriend niya. Without provocation, wala to. Pero mo 3 months siya din kinakausap. Pero pinag-usapan namin siya nung gabi, nakipag-chat sa kanya yung kanyang boyfriend. No, hindi ko lang kung nagbalik ka, basta nakipag-chat. Diba? Pwede na rin. Palapakan niyo naman ko ba? Wala na ko eh. Now, meron kayong papel. At nagkaspapo tayo kung mga ganito, pero para matandaan nyo lang. Merong mga different kinds of words na kailangan alam nyo. Important, urgent, not urgent, not important. Yun yung kailan 10 seconds. Mag-isip kayo kung nasa kayo lagi. 1,
nasa kayo lagi. Matalino to. Kung maraming pera. So siguro cashier to accounting. Saan ka? Ano sa school? Laki ng school. Senior high school department. Ano ka? Student? Ano ka dyan? Ano ka iyak? Important. Ano ka? Anong kwartal? Hindi pa tayo dito. Ito mukhang mayayaman din dito. Ikaw, makinig ka? Ano ka dyan? 1 ka? Okay. Huwag tayo dito. Ito tayo. Ikaw. 1 and 2. Okay, makinig. Not urgent. Not important. Gagawin mo? Yes or no? Kasi hindi naman urgent na, hindi naman importante. Huwag yung gawin. Walang itutulong sa buhay nyo. Yung not important, not important, but urgent, gagawin nyo? Hindi importante, huwag yung gawin. Basta pag hindi importante sa buhay nyo, huwag yung gawin. So, X na yung 3, 4. Now, ang sabi nila, urgent, important. Napakalaki ng, sorry, ang laki ng problema nila. Importante na, urgent pa, napaka-stressful din. So ang buhay, dapat not urgent, pero important. I will give you one example. Kunyari na ang residente. Ang residente, magre-reporting ko in 2 weeks. Yung residente ko, tamad-tamad ka ba? Medyo. I-report na ng Friday. Gagawin niya Thursday, a day before. Important at urgent. Napakahirap mo. So kung yan ba, ginawa mo na not urgent, 2 weeks ago, pero important, hindi ka may stress sa deadline. Ganun ko, ma'am? Sino ba tinanong ko? Mga tinanong ko, sorry, ano, ma'am? Nagising ka na? Okay na. Pero okay lang yun. So okay lang. Kung malaki, hindi okay lang. Wala namang problema kung ano eh. So, ang importanteng quadrant is quadrant. Quadrant? Tubo. Yan. Anyway, this is another big problem. I am sure, alam na alam nito. Maraming tao hindi alam ang wants at hindi alam ang needs. Ito tayo. Ma'am, alam niyo yung wants? Ikaw, 1, 2, 3. Ang wants, gusto mo. Ang needs, kailangan, necessity. Minsan, bili kayo ng bili na gusto nyo lang. Okay? Hindi naman siya importante, pero bakit yung binibili? Katulad ko, ako bumibili ako ng relos. Di ba ang relos kailangan natin time? Hindi ako nagmamayabang. Pag bumili ako ng relos ko, binibili ko yung tigod 80 pesos. Kaya very modesto. Na pag naubos ang baterya, tapon. Kasi mas mahal pa yung baterya eh. Di ba? So, ganun ako mag-isip. Now, wants and needs, relos, sino ba may gusto ng ano? Siyempre lahat naman tayo, gusto natin Rolex. Eh, siyenta lang, meron na ako eh. So, ilang siyenta yan Rolex na yan. Siguro, 3,000. Okay. Ganun ako, matipido ako, hindi naman mo sa pagkano. Okay. Ito ang favorite card ko, Mazda, during the pandemic time. So ano eh, kung bumili ako ng kote cash, ito lang ang kaya ko, so yun ang binili ko, nakaparada dyan sa labas. So yan lang. Ang misis ko, gusto niya, mga ganyan, truck. Kaso wala kami pera. So same year, bumili rin siya, Mazda 3. So okay lang yan, cash, walang problema. Kasi ganito eh, pag bumibili kami ng cash, pag gusto namin, pag bumili ka ng installment, ano nangyayari? Napapamahal.
Di ba, pag bumili kayo ng kotse, ang gusto ng dealer, hulugan, mas maganda ang hulugan. Pero pag inad mo yun, ang laki ng ako, 100,000. Mindfulness. Napunta yung isko. Okay. Tandaan nyo, lahat ng nangyayari sa buhay nyo ay dahil sa inyo. Kita mo? Ulitin ko, lahat ng nangyayari sa buhay nyo ay dahil sa kagagawa niyo. Example, yung asawa, yung girlfriend ko, yan lang, yung girlfriend ko, di ba naman klase ugali nito? Ba't ganito ugali nito? Huwag mo sisihin yung girlfriend mo. Dapat ikaw, ikawan ng ligaw eh. Nananahimik yung babae, niligawan mo. So ikaw, dati tahimik ngayon. By the way, sa bahay, I am the head of the family. Ang asawa ko is former resident dito ng IM. I am the head of the family. Yung misis ko is just the neck. Yun nga lang, problema sa neck, siya tagabigay ng direksyon sa ulo. So, siya pa rin ang nasusunod. Alampak naman, joke yun. Nagpunta ka ng Divisoria, na nakawang ka, huwag mo sisihin yung hold-upper o snatcher. Ba't ka nagpunta ng Divisoria? Pangalawa, ba't ka nagdala ng maraming pera? So, ang snatcher, kaya nga nandun yung snatch, inandong ka, may kasalanan, pumunta ka eh. Ganun, okay ba? Yes. Okay, accept responsibility. Okay, pakisabi nyo nga, I am responsible. I am responsible. Kasi pa, I am responsible. So ano natutunan mo iha? Nakatapay. Ano yung sabihin ng I am responsible? Sa lahat po ng mga bagay na ginagawa ko, responsable naman ako. At isa yun. At tulad ngayon, maganda siya. Ba't siya maganda? Kasi nag-makeup. Ay, hindi ba mag-makeup yan? Oh, hindi kasi siya naninigarilyo, hindi siya uminom ng alak, kaya ang bata. Yes. Oo. Ilan ka ba? Mga 30, 40? 25. Sorry. Joke lang. Ilang pinawang bata. Always give value to everything. Lahat po ng nangyayari sa buhay nyo. Lahat ng nasa paligid nyo may value. Yung luma nyong printer sa administrative office, may value yan kasi nakakapag-print pa kayo ng papel. Yung breakup nyo, may value yan kasi natuto ka. Kaya tatawa, kaya ka doon? Okay. Yung kinakain nyo, may value yan kasi gusto nyo lumakas. So lahat yan, kahit negative, kahit positive, may value. So, yan yung sabihin, everything, everyone has a value. Ito tayo, mga may value sa inyo. iPhone, ano may value? Cellphone, may value. Oo. Kahit yung cellphone nyo ay luma, importante na kapag text kayo, huwag nyo sirahin yung cellphone para may value po yan. So, kanyari, yung cellphone nyo luma, siraan kayo para hindi bumaksak yung phone nyo. Laging sa phone sila. Lalo na ano, will. Okay. Meron tayong tinatawag na fix. Ito libro, ito, nabaka ko to. Mindset. Meron tayong fixed mindset. Meron tayong growth. Ang importante sa utak natin, tandaan nyo ha, the growth mindset. Pakiulit, the growth mindset. Hindi ho ako nag-iimbento. May impact ko sa akin itong libro nito. Ano yung growth mindset? Ay, nako, nurse ako dito. Talaga, ito bigay na Diyos sa akin. Nurse, hindi nurse. Kumikita ako ng, magkano kita ng nurse? Mga 60,000. Diba? Hindi naman. Pero nurse huwag ganon. Ang ibig sabihin, nursing ako at least natututo ko kung paano mag-manage ng pasyente, namimit ko yung maraming doktor dito mababait. Always think of the positive side of life. Hindi yung sasabi, ganito na lang ang buhay ko, ito bigay na ito sa akin, so magkapon na ako.
Hanggang mamatay ako, mahirap. Maghihirap ka talaga kasi fixed mindset. Kailangan nasa growth mindset. Always thinking of positive in your life. Okay, dito ha. Always think of positive in your life. Now, nagdadrive ka sa kotse mo gabi. Kaso, yung magdadrive ka, lahat ng mga insekto tumatama doon sa windshield mo. Sir, tumingin sa akin. So, kung merong mga insekto sa windshield, ano mangyayari sa'yo? Ha? Madidisgrasya agad. Ang bilis. Hindi. Pag meron kang mga insekto sa windshield mo, nabibisit ka eh. Kasi, madumi ang windshield mo. Pero kung sinasabi is look beyond the bad gut. Sa likod noong mga ganong klaseng problema, sa likod nun, may maganda namang daan eh. Ang iniisip mo, yung nasa harapan mo, hindi mo iniisip yung after. Example, empleyado ka ng merit child. Nahihirapan ka sa mga process kasi mga bago ka eh. So, gagawin mo, nahihirapan ako. Total, nakapag 3 days na ako dito, mag-inasaya na lang ako. Kasi nahihirapan ako sa mga pera ko na magbilang. Meron bang ganun dito? Meron ba? Okay. What if nahihirapan ka, inayos mo yung buhay mo, yung pala in the future, ikaw pala ang incoming Vice President of the hospital. Diba? So, look beyond the budget. Lahat mo tayo, may nadadaan ng mga problema sa harapan natin. Pero minsan, huwag mong isipin yun kasi may magandang daan after that windshield. Education is also very important. Akala natin, pag after ng college, tapos ng edukasyon. Hindi ho ganon. At kung gusto nyo umunlad, kailangan nila, ano tawag nyo dito? Ang tawag niyo dito? Always find a mentor. Kung gusto mong umunlad sa company o umunlad sa buhay, maghanap ka ng tao na mataas sa'yo, nanggaling na sa nanggaling na sa status mo ngayon, tuturuan ka niya. Ako ay ma-mentor for some business people. I give, mga ganyan, mga counseling, etc. Bakit kailangan mo ng mentor sa buhay? Ako may mentor ako, magnanay. Sila ang nagturo sa akin. Matataas ko silang mga tao. Mababawasan ng mistake. Sa mga kusina, maghanap ka ng mga boss dyan. Magtatanong ka. Ang mga boss hindi ho yan masusungit. Lahat ng successful people hindi masungit. Pag kung meron silang alam, gusto nila tumulong. They will guide you para hindi kayo magkaroon ng mistakes and will give you direction. Yan, marami akong CD sa bahay, kaso wala na akong CD player. Hindi ko matapos. Sayang. I also love books. Ito ho, hindi ho yan libro ng science. Mga medical, mga ano ito, mga personal development books. Meron akong koleksyon sa bahay. Kaya kita nyo, pag nagsusuma ko, meron akong mga libro. The back of my Zoom background. Sino nakabasa nito? Personality Plus. Bakit taas kamay? Kakamayan ko. Now, please, kung gusto nyo gumanda ang inyong relationship with other people, kahit i-google nyo lang mo ito, Personality Plus by Florence Tower. Parang awanin ako. Ay, ito wala kayo naiintindihan sa aking lecture. I-google nyo lang po ito. This will make a lot of difference in your life. Diyan mo mababasa ang tao. Akala ko kasi, nung hindi ko pa nabasa, akala ko lang ang normal. Pag hindi ko ugali, bakit ugali na? Ang tao kasi may iba't ibang ugali. Now, maraming sa inyo, phlegmatic, choleric. Ako sanguine. So, iba ang personality ko sanguine. Akala ko, yung mga yan, bakit ugali din? Diba? Pala, apat pala tayo na iba-iba ang ugali. Saka yung pag nagka-counseling ako, yung titingnan ko. Kasi may mga bagay dyan.
Melancholy is good for this one is good for that. So, maraming kombinasyon. 5 love languages. Yung nakabasa. Please lang po, nagmamakaawa ako sa inyo para hindi kayo mag-away ng inyong asawa. Please lang po, please. Yung 5 love lang, yung personality test, nabasa ko siya within 10 days. Ito, matagal ko nabasa ko, medyo matagal. Okay lang. Kung hindi ko ito nabasa, hanggang ngayon, nabibisit pa rin ako sa misis ko. Kasi pala, ang love language, iba-iba. Hindi ko na-explain, ang love language ko is words of affirmation. Ang misis ko is act of service. Saka, ang words of is physical touch. So, ay ka. Ang misis ko, hindi ako minahalikan, hindi ako pinahal. Bakit? Kasi act of service pala siya eh. Pag-ising ko, luto na yung almusal ko. Okay? So, ganun siya. Bayad na yung aking PLDT, BI, etc. Emotional intelligence. This is another topic, one area. So, huwag natin yun. Pero importante is emotional intelligence. Ang alam ko before, nung kabataan ko, IQ. Pag matalino ka, successful ka, yun ang alam ko eh. Kaya ang honor student. Ano lang yun? Nakataan ko na yun. Okay? Hindi ho lahat ng matatalino nagiging successful. Kasi ho, ang importante is kilala mo yung sarili mo at kilala mo ang mga tao sa paligid mo, na-i-scan mo yung environment. So, important is emotional intelligence. This will have your job. Dito ka matatanggap. Uy, ang galing nito. IQ. Ang tali-talino. Word top notcher. Tanggap kita agad. Kaso, hindi nyo matatanggal yun. Kasi, emotional intelligence niya is hindi maganda. Yung tinasabi ko sa isang doktor, sobrang talino nun. Nga lang, hirap ang pakisamahan. Know your strengths. Sir, anong strength mo, sir? Ikaw. Bukod sa pagiging maintain ng kagwapuhan mo. Ano po, flexibility in terms of So ano ka, mga dancer ka, flexible eh. sa klase po. Ha? Sa klase po. Sa klase. Nagtatawling ka sa klase. Hindi. Ano po, mga set of activities na Doon ka. binibigay sa mga. So, bagay sa iyo. Gusto mo siya, di ba? So, know your strength. Ako, bigyan mo ako naman, hindi ko magustuhan. Pagsalitain mo ako dito, kahit walang script, ayaw mo salita. Kaya kita nyo, wala akong script. Kasi yun ang strength ko eh. By the way, kwento to ha, ayaw ko nang magyabang. 2023, I was awarded Most Outstanding Teacher in Quality 2023. Wala naman pala pa. Teacher ako. So sasabihin nyo, bakit si Dr. Andrade, mas magaling niya Dr. ng Opera? Yun ang strength niya. Ang strength ko is talking. Chairman ako ng surgery sa CEU. Ngayon, natanong ako dito. Dito naman tayo. Sa mga tingin sa akin, parang, inaano ka na? Bakit bigyan ng anto? Alak. Okay. Kung meron kang strength, meron kang weakness. Kung pagpipiliin kita, ano i-develop mo? Strength o weakness? Weakness. Okay. Ikaw, meron kang strength at weakness. Ano i-develop mo? Strength. Okay. Bibigyan ko kayo ng tip para gumanda ang buhay nyo. Pag meron kayo strength at may weakness, huwag nyo nang pakialaman yung weakness. Ang pagbutihan nyo yung strength. Katulad ng misis ko, magaling magsayaw. Hindi siya magaling kumanta. Yung strength ko is singing. Hinangin singing. Kumari lang. Mamaya, okay mo talaga. Mamaya, pag may oras pa. Kaya ako hindi ako nagsasayaw. Kasi sasayawin yung oras ko. Sa pagsasayaw, kaya wala akong TikTok. Okay? Meron ako YouTube channel. Maya sabihin ko sa inyo, ano? Now, know your strengths. Lahat po tayo may strengths. Then, reaction. Ito dumating sa yung problema, kung anong reaction mo, kung pangit ang reaction mo, magiging pangit ang buhay mo. Bibigyan ka ng example. 2 days ago, nasa San Mateo ako, ayaw mong padaanin ng mga motor. Okay? Nasa yellow box na ako, ayaw pa lang padaanin. Bulusan na ako ng matagal kasi nagmamadali rin ako eh.
May sumigaw sa akin, gago. Okay? Nagalit pa ako, hindi kasi totoo naman eh. Ba't ako, pwede naman akong bumaba, kabuling ko. Kaso, ba't ako tatakbo? Eh di ba, masasayang na yung oras ko, mabuklit pa ako. So, ang reaction ko is, cool. Bagla ko na, pagigla ko radyo, okay lang. Let it pass. So, ganun ang reaction. Kung anong reaction mo, kung negative reaction ka, ma-affect ka sa buhay. Ang utak natin, 100%. Kung ang laman niya ay 100, bakit ka maglalagay ng negative? Kung negative sa utak mo ay 60, ang positive thinking mo is 40, maawakan mo sa sarili mo. Kasi ikaw lang ang naglalagay ng nung paggatong. What if, katulad ko, huwag niyo, iba ho ako, no? Ang akin kasi is always on the positive side. Wala akong negative sa buhay. So, yung negative, parang ewan ko, hindi ako masyadong apektado ng negativities. So, puro lang ang positive. Next, pakinggan. Yun. Pakibasa. Versus problem. Ma'am, itong maputi. Kung ikaw ay nadukutan ng pera ng isang holdapper kanina, ano problema doon? Wala kang pera. Ikaw, may boyfriend ka ba o asawa o ano? Wala pa. Kung may boyfriend ka, iniwanan ka kanina, ano problema? Ganito. Another example. Lahat ng nangyari ng nakaraan, hindi iyon ang problema. Kaya nasunugan ka, problema ko, nasunog bahay namin, hindi yun ang problema. Kasi anything that happened in the past are all, nangyari na yun eh. Nakaraan na yun, wala ka na makipag-factor. Ang problem is, nasa kamay mo ang problema. Meron kang control. For example, nadukutan ka. Ang problema, hindi ka nadukutan. Ang problema, paano ka magtatrabaho ulit para makuha ng pera at paano ka mag-heroin ng PRC cards? Yun ang problema. Iniwanan ka ng boyfriend, hindi yun ang problema. Iniwanan ng boyfriend ko yun. Iyak ka nag-iyak. Hindi yun. Ang problema mo, paano makakakuha ng bago? Nasa kamay mo eh. Okay ba? So, tandaan nyo ha, anything that happened in the past is not the problem. The problem is what you can do today. Naintindihan? Listening din. Huwag mo tayo masyadong madaldal. Ang mga tao, nagugustuhan kayo pag nag-listen. Ako, madaldal po ako. Pero during that training, ang bibig ko sinisimper ko kasi sobrang daldal. So, technique. Para kayo mahal na ibang tao, more of listening than talking. Okay ba? Bawasan ng daldal, katulad ko, madaldal. Positivity, no negativity allowed in your brain. Okay. Move forward and do not look backward. Okay, lahat ng nangyari sa nakaraan mo, huwag mo naman yun kasi mabigat yun eh. Lahat ng nangyari sa nakaraan, nag-away kayo ng kumari mo, nag-away kayo ng kumpari mo, okay lang yun. Lahat naman mo tayo nagkakaproblema, lahat mo tayo nagkakaroon ng ganung alitan. Pero pag lagi mo siyang dala, although may mga tao talagang gano'n, ang mga melancholic people, ang problema nangyari 2 to 3 hanggang ngayon, dala pa rin. Hindi ko kayo masisisi, it's part of your personality. Move forward. Kung meron kang kanya meron kang dinadalang mabigat na baksal ko, problema yan. Ano gagawin mo? Iwanan? Pwede. Ang technique yan, kung meron kang dinadalang mabigat sa likod mo, putulin mo yung strap, babaksak ka lang yan. Let it go. Let it go. Kanta ba yun? Let it go. Kanta ba yun? Keep calm and learn to say no. Again, if you want to be successful, learn to say no. Huwag lang sa boss. Pag ikaw ay laging nag-yes,
lahat niyeyesan mo, mahirapan ka sa buhay. Kaya dapat, learn to say no. Katulad nito, yung misis ko, nasa den ako, sabi na misis ko, Ruel, meron tayong bisita, kapit-bahay natin, doon sa malayo-malayo, nahihiya ako eh. Ang sabi ko, lumapit yung bago namin kapit-bahay, kung kilala, malayo. Sir, pwede mo ba kami makikabit ng Meralco sa inyo? Wala kami Meralco line. Ginagawa yung bahay, pwede ba? Sabi ko, no. Kasi, mami, masunugan pa kami. Siyempre, di ba? Di mo alam kung sino yung... Tsaka jumper yung bawal ko. So, ay, say no. Sorry, gusto ko matulong pero in-order ko hindi dito. Okay lang, say no. Di ba? Masaya siya. Ay, hindi pala siya masaya. Ako lang. Matalo. Yan, learn ko ano rin, to relax. Marami tayong relaxation. Iba't ibang klaseng relaxation. Forgiveness and apology. Sorry kasi sila nag-download na yun. Forgiveness and apology. Pag meron kayong kasalanan sa ibang tao, please ask forgiveness. Ligin ko ha. Kung kayo ay may nagawang kasalanan sa ibang tao, ask forgiveness. It's for you, it's not for them. Kasi, pwedeng hindi kayo patawaran, pero at least, you did your part to ask forgiveness. Tsaka, always apologize pag ikaw naman ang nakasama ng ibang tao. Ask for forgiveness. Forgive, let it go, and live. Learn to forgive. Yan. Hawak kayo ng ballpen. Hawak kayo ng ballpen. Wala pa kayong ballpen? Kahit kutsara, o liit ng kasama nyo. Ang siguro method, hawakan mo yung ballpen. Sino ba may ballpen? Kahit yung liit yan, hawakan mo. Ayun, may ballpen. Hawakan mo na higpit. Yan ang problema eh. Mahigpit na mahigpit, pasakit ang problema. Are you willing to let it go completely? Yan si Don method. What is holding the pen in your hand? Di kamay mo. How do you get rid of the pen para mawala yung problema mo, mawala yung sakit? Let it go. Binitawan na. Let it go. Hindi ko kayo maano eh. Tinuruan ko ng misis ko ito, hindi ko kayo mapadala sa bahay. Kasi pag napunta kayo sa bahay natin, daan ballpen at kaalat. Or let it go. Sige, ballpen. Joke lang. Ngayon, mag-isip kayo ng isang tao na may kasalanan sa inyo. O nagawa kayo ng hindi maganda. O kamag-anak, na namura ka, na lagi nasa isip ko. Bigyan ka na ng 3 seconds. Now, sabihin nyo sa kanya, God bless you, I forgive you, and I wish well. Isipin nyo siya, 1, 2, 3. God bless you, I forgive you, and I wish you well. I-forgive din na. Okay lang yun. Eh kahit ikaw, nagkasala ka rin sa iba. Ulitin natin. 1, 2, 3. God bless you, I forgive you, and I wish you well. Ulit. God bless you, or I forgive you, and I wish you well. Sabi nung sa libro, pag nilagyan mo ng Diyos, malaki ang chance na ma-forgive mo yung tao. Kaya nilagay ko rin. God bless you, I forgive you, and I wish you well. Lalo na pag tinatong I wish you well. Okay na tayong dalawa. Marami ka ba naisip? Mga barkado mo? Hindi naman. Apologize if needed. Malapit na tayo matapos. Ito na, mga few slides na lang. Rules na sinusunod ko in a daily basis. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. You are the average of your 5 friends. Maraming libroan nagsabi niyan. Kaya kung ulitin ko, meron ako isang klase doon sa CPU. Ang katabi niya lagi yung number 1 sa klase. Lagi niyang barkada eh. So ang grade siya matataas eh. Barkada niya yung number 1 eh. Ito ng buhay. 5-minute rule. Sino nakakaano ng 5-minute rule? Kung wala, ito sasabihin ko sa inyo. 5-minute rule is this. Kapag kaya mong gawin, in 5 minutes, gawin mo na. Example, meron kang kwalya na nasa sahig. Kung makikita mo siya, irritable ka,
Ano ba naman yung gamutin mo, wala pa a few seconds, ilagay mo sa lagyan ng mga daming marumi damit. Okay? O kaya, yung basura nyo, lagi mo dinadaanan, puro basura, asawa mo ay ilabas. 5-minute rule, ilabas mo lang, baka wala pang 5 minutes, nasa labas na yun. Okay? Naintindihan? Ano yung 5-minute rule? Ano? Nakikinig ba ito? 5 minutes eh. Hello? Pag may gagawin ka, kaya mo siyang gawain in 5 minutes or less, gawin mo na. Ginagawa ko yan lagi pag may nakikita ko sa sakit. Ano ba yung damputin? Sakit ka na. Sa tinidor. Meron ako aquarium eh. Minsan nag-pipit na aquarium ko, nasa sakit. Kaysa mainit ka pa ako. Oo. Meron mga problema, nagsisimula sa maliliit na bagay. Pero pag hindi mo inalagaan, mag-aaway kayo. Example, meron akong isang mag-asawang kinounsel. Nag-aaway sila, gusto nilang maghiwalay. Bakit? Yung lalaki, hindi umattend ng Zoom meeting, ng business meeting nila mag-asawa with a partner. Gusto nila simulang mag-away. Kasi nag-away. Pinaka-counsel ko, okay naman. Kasi wala na sila rin eh. Hindi ko nahabol. Mga simple things lang. Pero kung hindi ka lang pati ng Zoom meeting. Example, ganito. Ang misis ko, visit naman, hindi ako ginising ng ng maaga. Nahuli tuloy ako, binura mo. Minura mo. Sabi ng asawa mo, binura mo ako, hindi ka napag-aaral mo sa Ako naman, lalaki. Visit naman itong misis ko, hindi naman almusal, doon na ako lalabas na ako kakain, hindi na ako bibigay ng sustento rito. Nabigay ka naman ako ng milyon sa buwan. Well, kaya ako, masarap ba? Sabi ng babae, hindi na ako binibigay ng 1 milyon sa buwan. Talagang to, pag uwi nito, inanag ko na ito, inanag. O pag hindi ng lalaki, galing trabaho, sinigawa mo na sinigawa. Ganun lang eh. Yung pala nasimula lang sa hindi pag-isip ng mga aga. Yun nga ang tawag doon, snowball effect. Kaya kung may problema, isolve ito agad. Kaya kami ninisis pag may problema, di ba sabi ito, huwag kayo matutulog nang hindi nasosolve ang problema, no? Kaya okay, nagkaroon kami ng problema, 3 araw na ako gising. Hindi makatulog, talagang hindi. Ito, ilagay niyo to. Ito, magagamit niyo ito. Pagdalas ito sa akin. Nagbablog ko ako eh. Marami mong bashers sa vlog ko. Ano ibig sabihin ng 1+1? May mga tao, tandaan niyo to ha, may mga tao, ang 1+1 sa kanila is 3. Ulit dito, may mga tao na ang tingin nila 1+1 is 3. Huwag yun na hong labanan yun. Huwag yun ang labanan. Kasi yun ang paniniwala nila eh. 1+1 equals. Ilan ba 1+1? 2. Ano? 3? Ano? 3. Hindi 2. 1+1 equals 2. Sabihin, kung alam mo tama ka, silang mali, huwag mo na labanan. Kasi hindi mo sila masisway towards you eh. Huwag mo, hindi mo na sa kontra, gusto niya 1+1, hindi 1+1, 2 at 3. Ganun lang ako, kasi pag nilakipagkasa, 1+1 equals 3. Hindi okay, 3 ka, tama ka. Basta nga pag nasabing mali ako, sige, tama ka. Parang tapos na. Diba? Toxic ko pa ang buhay natin, napakaiglit para mabuhay ng malungkot. 86,400 to. Sino may alam niyan? What is that magic number? 86,400. Ito tayo sa mga Noong matagal na ako rito, bagong pasok lang sila nun. Di ba? 86,400. Ano sa 86,400? $86,400 is the number of seconds for 1 day. 86,400 rule. Now, kung ikaw ay may 86,400 pesos, tanda mo ha, 86,400 pesos ngayong araw. Bukas, meron ka pa ulit yan. 2 days from now, meron ka ulit yan. Ninakawang kita ng 5 piso, magagalit ka. Bakit? Kasi may paparating na ulit na 86,400. Oo. Ganito. Ginawa ko yan doon sa nagmura sa akin.
Kasi minura niya ako ng mga 2 seconds lang eh. Ngayon, bakit po sisirain yung araw ko for that 2 pesos? Nakita ko yung mga bariya ko eh, sa kotse. Dami kong bariya eh. Eh, bariya nyo, baka 100 pesos lang yun. Nakawa mo ako ng 2 pesos. Ba't ako magagali? Sige, kung ninakawa ka ng 200, nag-list ka ng 2 pesos lang, pabayaan mo na. It will not affect you eh. Anong impact sa'yo? Kasi tomorrow is another day, so bakit kailangan sayangin yung moment na dapat ilaan sa iba? Huwag kayo ma-apektuhan. Kayo, okay ba kayo dyan? Nakikinig kayo? Okay kayo ha? 86,400. Nakawa ka ng, pagmumuray ka ng 5 segundo, 5 seconds lang, meron kang 86,400 din na din. Huwag ka magpapa-apekto sa simple things like that. Ginawa ko yan, gusto na sa akin. 2 piso. Ganun ako mag-isip. 2 piso. 2 piso. Okay lang yan. Ito pa. Ito, huwag kayong magkalamat tapos tayo. Alam kong sino kumuha. Don't get hooked, beware. Ang isda, langoy ng langoy. Pag ay na-hook mo, hindi na siya makakalaw, hindi na siya free. May mga tao, minsan, nagni-negative vibe sa'yo, nagsasalta ng masama sa'yo. Ang iniisip is this, you cannot hook me lagi. Pag sabi nga, 1, 2, 3, you cannot hook me. Ulit, 1, 2, 3, you cannot hook me. Kasi pag ikaw ay na-hook, negative vibes, na-hook ka, nakuha ka ng kabila, baka magalit ka sa kabila. So ikaw ay makikipag-away pa sa mga tao na wala namang kwenta. So ang aking sinasabi, you cannot hook me. Ulit ako, 1, 2, 3. You cannot hook me. Nagamit ko yan. Minimalism, this is a new, bagong slide to, kakadagdag ko lang kahapon. Minimalism. Pag hindi importante sa bahay, tapon nyo na. Meron kayong mga gamit, ginamit nyo pa nung high school, college, mga damit, itapon nyo na kasi ang cabinet nyo punong-puno na. Wala na kayong mailalagay. Ako, as much as ginawa ko to eh. Nag-ayos po ako ng den ko, yung mga libro ko na hindi ko na binabasa, i-dispatch ako na. Okay? Meron na akong mga ginamit ko sa klase kung ako'y nag-MBA. Ang kakapal eh. Alam niyo naman ang mga MBA, yung parang may buta sa gilid, pinapon ko na. Buta, 10 years na, ito na binabasa, nakatampak eh. Kaya nagpa-practice ng minimalism, pukudos o malis. Ikaw? May class ko, sabi ko, oo, yung kayo na-hook-in, yung nagagalit, yung lang. Kaya nagpa-practice ng minimalism dito, yung pag mayroong madumit, tinatapon na agad, may kilala ako eh. Isang artista to, kaibigan ko. Sabi ko sa bahay niya, ang bahay mo, wala akong makikitang kalat. Sabi niya, lahat dito, pag hindi ko gusto tinatapon. Ang ventilador sa ko, hindi umasta, tapon na yan. Totoo yun. Ang set ko, may butas, tinatapon kayo, binibigay ko sa basurero, bibilang bago. Pero yung mga maliit lang, kasi alam mo, pag tinignan mo, wala siyang ano eh. Wala siyang kalat, talagang minimal na minimal. Mga hapon, ganun sila, kaya konti lang gamit ng hapon. Kaya kita nyo, hapon, in-invite. Sino nakapunta ng Japan? Huwag kayo magagalit pag hindi kayo in-invite ng hapon sa bahay. Kasi wala silang gamit masyado. Minimal sila eh. Life is a package. Ang buhay nyo ay iba sa buhay namin. Pag kayo ay nainggit sa ibang tao, hindi ho kayo magiging masaya. Meron no akong barkada. Ang kotse niya, Mercedes, meron siyang Volvo. Nainggit ba ako? Inggit. Ito lang. Hindi ako naiinggit kasi ang buhay niya, masaya siya. Ang buhay ko, masaya. Meron no ako isang kinotes na milyonaryo. Sabi niya, Dok, lungkot na lungkot ako. Sabi ko, ba't di malungkot? Meron kang company, ang laki ito, ang dami yung sports car. Ba't di malulungkot? Dok, ganito. Ako ay milyonaryo. Ang tatay ko, bilyonaryo. Oo.
Ang tindi ng problema mo ah. Bilyonaryo, ako ano, pwede na million na, okay na ako dun eh. So, wag ko kayong maiinggit. Kunyari, nakita niyo si Piolo Pascual, Dingdong Dantes, ang buhay niya is gano'n, ang buhay natin is ganito. Always, ano lang, just improve yourself. Okay ba? Huwag maiinggit ha. Kasi ulit, 1, 2, 3. Huwag maiinggit. Okay? Alam niyo sila, mas masaya pa sila sa atin. Kita niyo, walang kinahanap pasyente. O, di ba? Nakagano'n ka lang maghapon. Nakakainggit. Gusto pa natin yung ganong buhay, di ba? Walang stress, sarap ng buhay nila. My life isn't perfect, but I'm thankful for everything I have. Huwag po kayong ma-stress. Alam niyo kung bakit? Because of that dash line. Pakiulit ka, dash line. 1, 2, 3. Dash line. Ang buhay mo, may clip. Pinanganak ka, pwedeng 1961. Namatay ka, 2030. May lang ang buhay. May Pero kung ang buhay mo, puro ka negative, puro ka problema, sinasayang yung buhay mo. 60% ng buhay mo, puro ka nag-iisip ng problema, na wala namang problema, sayang ang buhay. Eh, may lang yan, oh. Kaya pakikita mo sa mga simentero, 1945-1971, may lang. So, enjoy yourself as much as possible. Don't waste your dash. And this one, ito po, malaki ho ang impact sa buhay ko. Sino nakakaalam ng Harvard study about happiness? Taas kamay. Hindi ko po ito inimbento. This is based on a Harvard study for 75 years. O Harvard. Okay, tanong natin dito. Walang tama, walang mali. Alam naman mali. Ano sa tingin mo dito tayo? What is the key to happiness? Ano nagpapasaya ng tao? Pera. Walang problema eh. Gusto nila eh. Dito tayo. Ano nagpapasaya sa bukod sa kwakong mukha? Okay. Hindi, walang problema kasi yun ang ano nila eh. Hindi nagpapasaya. Sabi ko mamalik. Siyempre, hindi. Ako noon, akala ko noon, pag matalino ang tao, yun ang ano ko eh. Pag matalino ka, madali mo lang. Medyo nagkamali yata ako. Hindi yata yun. Money makes us happy. The secret to happiness, here's some advice from the longest running study on happiness. Welcome to the Harvard Study of Adult Development from Harvard. 75-year-long Harvard Study reveals the secret to happiness is ito mukhang magaling ano. Mukhang nagtatingin sa akin, attentive. Ano tingin nila? Ano ito to? Baka, isip ko siguro fulfillment. Marami akong tinatanong ang sabi ng discontentment. Okay lang, yun ang sagot mo eh. Pero I just want to share. Ito ay lagi kong ginagawa sa buhay ko. Quality of relationships. Palakpakan niyo naman ng Harvard. Hindi niyo alam, nakapansin niyo ang mga Amerikano tuwa-tuwa sa Pinoy. Bakit yung mga Pinoy ang hirap pero nakangiti? Kasi very close tayo ang mga Amerikano. Hindi sila masyadong family-oriented eh. Di ba? Mga matatanda, ito lagi akong ginagawa. Kaya pag linggo, Sabado, lagi akong nandun sa father ko sa Nabotas. 4 nung inaalagaan ko, isa namatay na. 5 sila, namatay na isa. So, lagi akong nag-aalaga ng mga matatanda. So, susunod nun, mana. Joke lang. Quality of relationships. Kaya pala inaalagaan, no? So, pinapasya sila sa, ang paborito nila sa Dampak, sa Pasay. Aristocrat, kawasawa na ako. Piusuha ko na yung mga ano doon. Chicken honey. So, tandaan nyo ha, kung gusto nyo sumaya ang buhay, ma'am, attorney, lagi yung alagaan si tatay ha. Para sumaya ka, quality of relationship. Pero meron pang isa, Brigham University naman. The secret to long life naman. Para humabang buhay mo is this. Meron kang mga kaibigan,
always there to support you. Yun, ulitin ko meron kang kaibigan na pwede mong utangan, pwede magsabi sa'yo na magpunta ka na sa, hindi totoo yun, na pwede magsabi sa'yo na pumunta ka ng ospital, pwede magsabi, dadalhin ka sa ospital. May support system. Yung auntie ko ngayon, yan, laging inalagaan, kasi mabait naman kasi siya sa amin. So may naalagaan ako sa bahay ngayon, 93 years old. The biggest difference between money and time is that we always know how much money we have. Alam niyo kung magkano, 3 milyon, 5 milyon. But we never know how much time we have left. May kilala ako kasi, kondo kasi edad ko lang, super yaman. Hindi siya nag-work kasi malaki business niya eh. Unfortunately, mga 3 months ago, na-diagnose siya stage 4 gallbladder cancer. Ngayon, nasa ospital. So, alam natin, milyong-milyonary siya, pero yung time, hindi natin alam eh. Kung kailan tayo makamatay. Therefore, appreciate every moment of your life. Because healthy body plus healthy mind is happy, human. Do your best always and soar high. Be a blessing to everyone. Do your best. Attorney, parang nakakausap na kita sa baba before. During my MBA days, yata ako ng punta. Ano ba sa school related? Hindi. Baka isa yun. Ikaw yun, di ba? Ikaw is tama. Kasi gagawin yata ng strategic management ng medical. Do your best for your family. It does not matter how many times you fall, as long as you have more times getting up. Enjoy your life as it is. Come. Always be happy. Pag lumabas kayo itong hindi naman kayo. Yung sinasabi ko sa inyo, 2030, ako yan. Nagkamali ako ng aking finances, kung ano sa utang, talaga very degrading yan. Yun, tanda ko na, almost 15 na ako nun eh. Baon ako sa utang nun, 2013. Pero, with siguro with guidance of the Lord, guidance of my friends, guidance of my mentor, nakabalik naman ako. Ito yung bahay namin, okay naman. Wala akong utang ngayon. Basta pinagpala, anyway, okay lang mga family ko, okay naman ako. So sa Quezon City, ito, kung gusto niyo mag-message sa akin, gusto niyo invite sa mag-talk everything about, huwag lang investment. Yan yung aking Facebook. Ito, parang awa nyo na, kumikita ko dito, pero kailangan ko ng pera pa eh. YouTube. Kung kailangan ko maghugat ko para kumita ka.